Good afternoon, ma'am. I am Marley Gaspi from BEd 3. Pwede ra ba ka ma-interview karon sa imong eskwelahan? Okay, good afternoon too. Yes, I am willing. Okay, ma'am. Here's my question in number 1. What specific mechanisms or strategies does the school have in place to create linkages and harmonious relationships with parents, guardians, and other stakeholders? Okay, for questions number 1, my answer is schools often establish open communication channels, organize regular parent-teacher meetings, provide avenues for feedback, and involve parents in decision-making processes to foster strong relationships. Okay, ma'am. Thank you. And number 2, what initiatives or programs does the school implement to promote active involvement and engagement of parents, guardians, and other stakeholders? Okay, for questions number 2, initiatives like parents' workshops, volunteer programs, parent-teacher associations, and community events encourage active participation and engagement from parents, guardians, and stakeholders. Okay, ma'am. Thank you. And number 3, why do you think fostering positive relationships with parents, guardians, and other stakeholders contributes to the overall success of the students and the school? Okay? Positive relationships with parents and stakeholders create a supportive environment where students feel valued, leading to increased motivation, better behavior, and academic achievement. Collaboration ensures alignment between home and school, reinforcing students' learning experiences. Okay, ma'am. Number 4, how do you actively engage in professional networking and collaboration with other teachers in the college? Okay, for questions number 4. Teachers engage in professional networking through workshops, conferences, online forums, and collaborative projects, fostering sharing of ideas, resources, and experiences to enhance teaching practices. Okay, number 5, why is it beneficial for teachers to share ideas, resources, and best practices with their colleges in a collaborative manner? Okay, for questions number 5, collaborative sharing among teachers facilitates professional growth, fosters innovation, improves instructional techniques, and ensures consistency in educational standards, ultimately benefiting student learning outcomes. Okay, number 6, how do school learning action or SLEC sessions contribute to improving professional relations among teachers? Okay, School Learning Action Cell or SLAC sessions provide opportunities for teachers to collaborate, reflect on teaching practices, share insights, and collectively address challenges, fostering a supportive professional community. Okay, ma'am, my last questions. What specific activities or discussions take place during SLEC sessions that enhance professional relations among teachers? Okay. School Learning Action Cell sessions may include pair observations, lesson planning discussions, sharing of successful teaching strategies, analyzing student data, and professional development activities, all aimed at enhancing teaching effectiveness and promoting camaraderie among teachers. Okay, ma'am, thank you kayo sa imong time. Daghang kayong salamat na imo kong itagaag pag-interview diri sa CPG Central. Daghan kayong salamat, Ma'am GC. Okay, thank you and very welcome. Ma'am, magandang tanghali po. Ako po si Ma'am Alina Deligaspi. Narito po ako ngayon para ikay-interview. So, unang una po,
ng paaralan upang makalikha ng ugnayan at harmonisyong relasyon sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang mga stakeholder. So, ang mga konkretong mekanismo o estratehiya na ginagamit ng paaralan upang makalikha ng ugnayan at harmonihiyosong relasyon sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang mga stakeholder ay maaaring sumama sa mga sumusunod. Regular na komunikasyon at pag-uulat sa mga magulang at tagapag-alaga tungkol sa pag-unlad at pagsisikap ng mga mag-aaral. Ikalawa, pagsasagawa ng mga pulong o pagtitipo ng mga magulang upang maipahayag ang mga isyong pang-akademiko at iba pang mga katanungan. Ikatlo, pagpapalakas ng mga programa o aktibidad na nagpapabuti sa pakikipagtulungan ng mga magulang at guro, tulad ng mga parent-teacher conferences o family engagement activities. At pang-apat, pagbibigay ng mga oportunidad sa mga magulang at tagapag-alaga na maging aktibo sa mga gawain ng paaralan tulad ng pagiging volunteer sa mga proyekto, pagiging membro ng mga committee. Pangalawa, paano po naghatid ng mga guro ang mga mensahe sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang mga stakeholder? Ang mga guro ay maaaring na ihahatid ang mga mensahe sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pa mga stakeholders sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, ang regular na komunikasyon sa pamamagitan ng personal na pag-uusap, pwede sa email o sa iba pang mga elektronikong paraan ng pakikipag-ugnayan. Ikalawa, pagsasagawa ng mga parent-teacher conferences o individual na pag-uusap upang ibahagi ang mga update tungkol sa pag-unlad ng mga mag-aaral. At ikatlo ay ang pagsasagawa ng mga pagsasanay o orientation para sa mga magulang at tagapag-alaga upang maipabatid ang mga mahahalagang impormasyon. Okay, pangatlo, bakit po mahalaga na magkaroon ng mga ugnayan at harmonisyong relasyon ang paaralan sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang mga stakeholder? Mahalaga na magkaroon ng ugnayan at harmonihiyosong relasyon ang paaralan sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang stakeholder dahil una, ito ay nagpapalakas ng mga pagsisikap para sa kabutihan ng mga mag-aaral, kung saan ang mga magulang at tagapag-alaga ay nakikipagtulungan sa mga gawain ng paaralan. Ikalawa, nagbibigay ito ng mas malawak na suporta at pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na nagre-resulta sa mas mahusay na pagtuturo at pag-aaral. At ang huli, ito ay nagpapalakas ng tiwala at respeto sa pagitan ng mga magulang, tagapag-alaga at mga guro na nagpapabuti sa kabuuan ng edukasyon na ibinibigay ng paaralan. Pang-apat, bakit po mahalaga para sa mga guro na magkaroon ng profesional na ugnayan sa kanilang mga kapwa-guro sa Mahalaga para sa mga guro na magkaroon ng profesional na ugnayan sa kanilang mga kapwa-guro sa kolehiyo dahil unang-una, nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa pagbabahagi ng mga karanasan, kaalaman at mga pamamaraan sa pagtuturo. Ikalawa, ito ay nagpapalawak ng network ng mga guro na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mga mapagkukunan at suporta sa larangan ng edukasyon. Ikatlo, nagpapalakas ito ng profesional na pagunlad kung saan ang mga guro ay nagkakaroon ng mga pagkakataon na matuto at mapahusay ang kanilang kakayahan. kanila. Ano po ang mga estratehiya o pamaraan na ginagamit ng mga guro upang magkaroon ng profesional na ugnayan sa kanilang mga kapwa-guro sa kolehiyo? Ang mga estratehiya o pamamaraan na ginagamit ng mga guro upang magkaroon ng profesional na ugnayan sa kanilang mga kapwa-guro sa kolehiyo ay maaring sumama sa mga sumusunod. Una, ang pagsasagawa ng regular na mga pulong o pagpupulong para sa mga guro upang ibahagi ang mga karanasan at magbahagi ng mga magandang practice sa pagtuturo. Ikalawa, ang pagsasagawa ng mga komperensya o seminar na naglalayong palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga guro sa iba't ibang larangan ng edukasyon. At ang panghuli ay ang pagsasagawa ng mga proyekto,
o mga aktibidad na nagpapabuti sa kolaborasyon at pakikipagtulungan ng mga guro sa kolehiyo. Okay, pang-anim. Paano po naitatag ng mga guro ang professional na ugnayan sa kanilang kapwa-guro sa kolehiyo? Ang mga guro ay maaaring na itatatag ang profesional na ugnayan sa kanilang mga kapwa-guro sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamaraan. Una ay ang pakipag-ugnayan sa mga kapwa-guro sa mga pulong o pagpupulong ng mga guro sa kolehiyo. Ikalawa ay ang paglahok sa mga aktibidad o proyekto na naglalayong palawakin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng mga guro. At ang ikatlo ay ang pagpapalitan ng mga karanasan, kaalaman at mga pamamaraan sa pagtuturo sa pamamagitan ng regular na talakayan o pakikipag-ugnayan sa mga kapwa-guro. Thank you po. Paano po naisasagawa ang mga sesyon ng School Learning Action Cell o SLEC upang mapabuti ang professional na ugnayan at pag-unlad ng mga guro? Ang mga sesyon ng School Learning Action Cell o SLAC ay naisasagawa upang mapabuti ang profesional na ugnayan at pag-unlad ng mga guro sa pamamagitan ng sumusunod. Unang-una ay ang pagsasagawa ng mga talakayan at pagbabahagi ng karanasan tungkol sa mga isyu at hamon sa pagtuturo. Ikalawa ay ang pagtukoy at pag-aaral ng mga pamamaraan at estratehiya na nagpapabuti sa pagtuturo at pag-aaral. At ang huli ay ang pagsasagawa ng mga pagsasanay o workshop na naglalayong palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga guro. Okay, pang-huli. Ano po ang konkretong aktibidad o depresyon na nangyari sa mga sesyon ng School Learning Action Cell o SLEC na nagpapabuti sa profesional na ugnayan ng mga guro? Ang mga konkretong aktibidad o diskusyon na nangyayari sa mga sesyon ng School Learning Action Cell o SLAC na nagpapabuti sa profesional na ugnayan ng mga guro ay maaaring ang pagsasagawa ng mga peer observation o pag-observe ng pagtuturo ng ibang mga guro. Okay, ma'am, marami pong salamat at, Wala pong anuman. at pinabigyan niyo po ako sa interview sa classroom niyo po dito sa CPG School. You're welcome. Thank you, Ma'am Lia. You're welcome. Thank you. Okay, good afternoon, ma'am. I am Mary Liaspi, grade 3. Pwede ba ka na ko ma-interview karon? Yes. Okay, ma'am. Number 1. What specific mechanisms or strategies does the school have in place to create linkages and harmonious relationships with parents, guardians, and other stakeholders? Schools in the Philippines are proactive in fostering strong connections with parents, guardians, and stakeholders. They establish various communication channels like newsletters, emails, and SMS updates to keep them informed about school events, policies, and their child's progress. Additionally, regular parent-teacher conference provide opportunities for face-to-face interaction and feedback. Moreover, schools organize family-oriented activities such as sports events, cultural festivals, and parent education workshops to further strengthen relationships and create a sense of belonging within the school community. Okay, number 2. What initiatives or programs does the school implement to promote active involvement and engagement of parents, guardians, and other stakeholders? DepEd schools go beyond traditional methods to encourage active participation from parents, guardians, and stakeholders. They establish parent-teacher associations, or PTAs, where parents can take part in decision-making process and contribute their ideas. Volunteer programs allow parents to engage directly in school activities, such as assisting in classrooms,
organizing fundraisers, or leading extracurricular clubs. Furthermore, schools conduct outreach programs that involve the local community, fostering collaboration and mutual support. Okay, number 4. How do you actively engage in professional networking and collaboration with other teachers in the college? Teachers in colleges engage in professional networking and collaboration through various avenues. They attend conferences, seminars, and workshops where they exchange ideas, learn about innovative teaching strategies, and discuss challenges and solutions with colleagues from different schools. Additionally, online platforms and social media groups provide spaces for continuous dialogue and resources sharing, fostering a culture of collaboration and lifelong learning among educators. Okay, number 6. How do school learning action or SLEC systems contribute to improving professional relations among teachers? School learning action sessions play a vital role in enhancing professional relations among teachers in the colleges. Okay, last question. What specific activities or discussions take place during the SLEC seasons that enhance professional relations among teachers? During SLAC sessions, teachers engage in a variety of activities and discussions aimed at improving their professional practice. This may include analyzing student performance data, sharing successful teaching strategies, conducting peer observations, and providing constructive feedback. Additionally, SLAC sessions often incorporate reflective discussions where teachers assess their own teaching practices, set goals for improvement, and brainstorm innovative approaches to enhance student learning. Through these collaborative efforts, teachers cultivate a culture of trust, respect, and teamwork, ultimately leading to professional relations and a more peaceful teaching community. Okay, ma'am, thank you kayo sa